It really bites. Forgiveness is very hard to earn back, lalo sa sitwasyon na very painful, agonizing ang background ng sitwasyon. It is very hard to convince a person involved, lalo na yung may mga throwbacks pa. At minsan, sasabihin nila sa'yo, wala ka kasi sa aking katayuan, kaya nasasabi mo yan. Tama nga naman, may katwiran. That if we base on man's understanding. Here, as we commemorate on Holy Week celebration, not with the occasion, but the main reason of all is Jesus Christ. His very first word from his 7 last words that struck mankind in his time of agony is, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. In Luke chapter 23, verse 34. At sa Tagalog naman po ay sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabaha-bahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Bakit sinabi ni Jesus ito? Simula sa kanyang arrest, public trial, false conviction, up to his crucifixion, sabi nga when he was lifted and hanged on the cross, ito yung pagkakataon na nakita niya ang napakaraming tao. Sabi nga multitudes of people of different kinds. May politicians, maaring nandoon, soldiers, mga elite and simple people, at yung mga tinatawag nga nating church leaders. Nandoon ang mga Pariseo at Saduceo. At sila'y sumisigaw, hinahamak at iniinsulto ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ang ating Panginoong Hesus, maging ang God the Father. Alam ni Jesus kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Na siya mismo ang naka-witness sapagkat number 1, sin of deception. Nandoon ang espiritu ng panlilinlang na sabi nga lunod na lunod ang mga tao sa panlilinlang ng kaaway. At kapag ikaw ay deceived, syempre, disable ka. Bakit natin sinabing disabled? Syempre, kapag disabled, pwede kang bingi, pwede kang pilay, pwedeng pipi, at walang iba kang naririnig kundi ang sarili mong pangangatwiran. Kung kukunin naman natin ang kahulugan ng deception, ito ang sabi ni Wikipedia. Deception or falsehood is an act or statement which misleads, hides the truth, or promotes a belief, concept, or idea that is not true. It is often done for personal gain or advantage. Deception can involve dissimulation, propaganda, and sleight of hand, as well as distraction, camouflage, or concealment. Hindi ba't ganyan ang reaction ng mga tao kapag nakakapanood tayo ng mga pelikula patungkol sa Christ crucifixion?
how much more sa time yun ni Jesus Christ na very reality ang nangyayari. Sabi nga Jesus himself witnessed it. Kaya't alam niya na sa paniling lang ng kaaway, the prophecy is fulfilling. Nang makita ni Jesus Christ ang sin of deception, alam niya na ito na ang katuparan ng propesiya para sa kanya. Sabi nga sa Isaiah 53 verses 3 to 5, sabi sa magandang balita, verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Verse 4, tunay nang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin iya'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Dahil lunod ang tao sa deception ng kaaway, muli, ang sabi, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hindi alam ng tao ang kanilang mga nagagawang kasalanan. Tanging si Jesus lamang ang nakababatid ng tunay na nangyayari sa mga panahon na iyon. Kaya nga, sa umpisa pa lamang ay nakita niya na ang paggamit ng kaaway sa mga tao. Sa panliling lang ng kaaway sa mga tao, sa pamamagitan ng pagnanais nila na maparusaan hanggang mamatay ang ating Panginoong Jesus. Na-recognize ni Jesus Christ ang sin of deception. Kaya naman, ang pangalawa niyang ginawa, He intercedes through prayer. In 2 Corinthians 5:21, sabi dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. This is what mankind need to stand between the gap of God to man. Jesus' purpose revealed. Ang katuparan ng propesiya ay pagpapakita ni Jesus ng ehemplo sa ating mga Kristiyano na kung nagawa niyang manalangin o mag-intercede sa pamamagitan ng panalangin ng mga panahon na iyon, na siya pa mismo ay nakapako sa krus. Sabi nga niya, pinapatid sa ating mga Kristiyano, na let's continue standing between the gap through prayer of intercession. Lalo na kung nakikita at nararamdaman natin na hindi ito gawa ng tao. Ito ang malaking challenge sa ating mga Kristiyano,
na iniwan ni Jesus Christ. Na kaya ba nating mamagitan sa pamamagitan ng panalangin, lalo na kung ang sitwasyon ay pabor sa atin. Lalo na kung ang sitwasyon ay dehado tayo. At lalo na kung ang sitwasyon ang magiging dahilan para maapektuhan ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa tao, at ating relasyon sa Diyos. Father, forgive them, for they do not know what they do. Talaga nga namang napakahirap magbitaw ng pagpapatawad, lalo na sa sitwasyon na overwhelming yung pain, yung suffering na dulot nito sa iyo or sa akin or sa ating lahat. But Jesus did. Even as he is wrongfully accused, convicted, and tortured, Jesus asked, Father, grant mercy on his persecutors. Because nagawa niya ito nang una makita niya ang sin of deception, at ang aksyon na ginawa niya, pangalawa, is to intercede through prayer. Nagawa niya ang mga bagay na ito sapagkat in number 3, meron siyang compassion with love. An agape kind of love. Unconditionally. Sino at ano at gaano kabigat o kagaan ang nagawa? Ito si Jesus. Nakita sa kanya ang isang tunay na pag-ibig, hindi lamang awa, kundi nandoon yung pagmamalasakit niya sa tao. Sa kabila ng mga ginawa nila o natin sa kanya, nagawa pa rin niya tayong ipanalangin. Nagawa pa rin niyang mamagitan at ipagitan ang kanyang sarili para magkaroon lamang tayo o maisalba ang ating kasalanan na dapat tayo ang nagdadala, hindi ang Panginoong Jesus. Sabi nga, Jesus summarized all his teachings, all his ministry nung nabubuhay pa siya on the cross. At kung gagamitin naman natin yung tinatawag na mathematical expression or sentence of God's math patungkol sa cross, sabi nga 1 cross plus 3 nails, ang sagot po ay 4 given. Amen? Ito po ang pilid ng Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama, kung bakit nandun siya when still hanged on the cross, ay nanalangin at nanamagitan siya sa ating Diyos Ama upang igawad sa atin ang kapatawaran na kasalanang tayo ang gumawa, pero ang Diyos o si Jesus ang nagbata, pero ang kapatawaran ay igawad sa atin. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus.
Are there people in your life to whom you need to offer forgiveness? Are there people from whom you need to seek forgiveness? And how you find it in your heart to get past injustice and cruelty you might have suffered? Think about how forgiveness could free your heart and help you move forward and open the door of salvation and relationship to God. Amen.